Welcome po ulit sa aking video. Usapang pagkalusugan muna tayo. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang dahon ng malunggay o may scientific name na moringa, okay? Napakagandang topic ito sa mga mahilig sa malunggay. At bago tayo mag-umpisa, siyempre isang malaking pasasalamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta, at salamat din sa mga nag-subscribes at ganun din sa mga mag-subscribes pa lang. Maraming salamat din sa inyo. Okay, tulad ng sabi ko, mahalaga man ang material na kayamanan, pero para sa akin, mas mahalaga ang ating kalusugan dahil walang kwenta ang kayamanan kung ikaw mismo ay hindi na makikinabang nito. Kalusugan ay sobrang mahalaga, lalong-lalo na sa pag-abot natin sa ating mga pangarap, okay? Tuloy na tayo sa ating usapan. Ano-ano ang makukuhang benepisyo at side effects ng pagkain ng malunggay o kilala sa tawag na moringa sa scientific name. Paalala lang po, ang aking sasabihin ay pinag-aralan na ito ng mga dalubhasa at mga ekspertong doktor. Kaya gusto kong i-share sa inyo ito dahil maliban sa marami tayong makukuhang benepisyo dito, mura lang din ang malunggay. At minsan, libre pa nga ito or magtanim ka sa bakuran mo o di kaya ay pwede mo lang hingin ito sa kapitbahay mo. Masarap kasi ang malunggay sa mga tinula at pwede din itong gawing tea o tsaa. Ang malunggay ay may dahon, may bulaklak, may bunga at may buto, okay? Pero ang pinakaligtas po dito kainin ay ang mga dahon. Basta hugasan nyo lang mabuti bago nyo ilagay sa tinula o di kaya gawing tsaa. Pagdating kasi sa buto niya at bunga, hindi tayo masyadong sigurado kasi nga wala itong masyadong pag-aaral, walang masyadong ebidensya na nagpagbabasihan. Pero pag sa mga buntis at sa mga nagpasuso, hindi pinapayo itong buto, bunga at bulaklak nito. Tanging dahon lang. Yun lang ang ligtas kainin. Kapag sa buntis naman, dapat yung 4 months pataas, hindi yung unang buwan pa lang, pangalawa o pangatlong buwan. Yung iba sinasabi na dahon lang yan o gulay lang yan. Hindi po. Lahat po yan ay may masusing pinag-aralan ng mga doktor. Dahil sa pag-aaral ng mga doktor, may mga halaman din na may mga toxins, di ba? Pero ganun pa man, ang malunggay ay marami din po siyang benepisyo. Unahin muna natin ang mga benepisyo niya bago po natin pag-usapan ang mga posible ding magiging epekto niya. Ang malunggay ay marami po siyang vitamins at minerals. Ika nga talagang siksik na siksik at liglig na liglig talaga siya. Mataas din siya sa protina, hindi siya karne, hindi siya isda, pero marami siyang protein. Marami siyang vitamin A para sa mata, beta-carotene. Marami siyang vitamin B, B2 at B6 para sa nerves. Basta mga gulay na green, marami talaga siyang vitamin B. Pero kung ikumpara mo ito sa ibang gulay na kulay green na dahon, mas marami siyang benepisyo. Mas concentrated siya. May vitamin C na rin siya at may iron din siya. Napakaganda. Iron, pampadami ng dugo. Hindi pampahigh blood ha. Actually, ang malunggay, pampababa din siya ng blood pressure. At sa anemic naman, maganda din ito dahil may iron siya eh. At hindi lang yan, may potassium din siya at magnesium. So marami talaga siyang vitamins at minerals, pampalakas, okay? So ang dahon ng malunggay ay meron siyang vitamin E, vitamin C, may iron, may calcium, para sa ating mga buto-buto, may protein pa. At mataas din siya sa fiber. Yan ang pinakamaganda. Pag mataas sa fiber, maganda po yan sa tiyan. Pag mataas ang fiber, nakakababa yan ng kolesterol. At bukod sa vitamins at minerals, marami din siyang antioxidants. Ngayon, itong antioxidants, ayon sa mga doktor, wala naman talagang 100% sure. Dahil tulad ng sabi ko kanina, hindi naman napag-aralan lahat ang may ebidensya na pinagbabasihan. Pero ang komponent ng dahon ng malunggay, base sa analisa ng mga magagaling na doktor, may vitamin C siya, may beta-carotene para sa mata, meron din siyang quercetin at chlorogenic acid. Lahat ng mga ito ay antioxidants. Base kasi sa pag-aaral ng mga dalubhasang doktor, ang antioxidant ay pinapangalagaan ang mga selula ng ating mga katawan para hindi kaagad mamamatay ang mga ito. At allegedly, pampaganda ng mood, panlaban sa mga toxins, pero hindi masabi. Pero sa tingin ng mga magagaling na doktor, sa tamang dami ng kakainin, hindi naman talaga masama. Kasi maganda talaga ang component ng dahon ng malunggay. At lumalabas din talaga sa ibang pag-aaral na most likely may tutulong talaga siya. At hindi lang yan, lumabas din sa pag-aaral
gram per gram, marami talaga siyang protina, marami siyang vitamin E, marami siyang potassium, calcium at vitamin C. Ang problema nga lang sa malunggay ay yung lasa niya. Parang mapakla. Kaya yung iba, hindi gusto ang lasa nito. Medyo mapait kasi siya, di ba? Ang palaya din, mapait naman yun. Pero maganda siya sa blood sugar. Ang palaya, maganda kasi pampababa din siya ng blood sugar. May tutulong yun. At ang okra. At siyempre, hindi pakabog dyan ang ating bida, ang malunggay. Maganda po siya sa may mga diabetes. Good for diabetes po siya. Base sa aking pananaliksik, may konting pag-aaral ito mismo sa mga tao. Kaya lang hindi ganoon karami, nasa mga 30 katao lamang. Binigyan nila ng malunggay at nakikita nila sa pag-aaral, bumaba ang blood sugar nila ng 13%. So ayon sa pag-aaral, lumabas na kung marami kayo kung kakainin na malunggay, araw-araw o sabihin na lang natin na maraming gulay na tulad nito, posibleng napakalaki talaga ang may tulong nito para mapababa ang blood sugar nyo. Kaya kung uminom kayo ng gamot, tuloy nyo lang ang gamutan. Pero monitor nyo lang ang blood sugar nyo dahil kapag healthy na ang mga kinakain nyo, maraming gulay at bawas matatamis, bawas alat, bababa na talaga ang blood sugar nyo. Kaya baka sakali mababawasan na ang dosage ng mga iniinom nyong gamot dahil nagpapayat na, nagbabawas ka na ng pagkain at kumakain ka na ng tulad nito, malunggay. Kasi napakahirap na din talaga kapag marami ka nang ininom na gamot dahil may side effects po talaga ang mga ito. Ang kaibigan ko nga, imbis na rayuma lang ang sakit niya dati, ngayon pati kidney niya may problema na din dahil sa kakainom ng pain reliever para sa rayuma niya. Kaya kung maaari lang sana, kung kaya pa ng mga organic o herbal o mga gulay-gulay ang mga nararamdaman natin, yun lang muna ang option natin, okay? Balik muna tayo sa usapang malunggay. Ang malunggay kasi may component din siyang isothiocyanates. Ito yung anti-inflammatory. Basta yung maraming pamamaga sa katawan. May arthritis, heart disease, pamamaga din. Cancer, posible din siyang makatulong. Pero hindi tayo makakasabi na sigurado. Pero nakaka-reduce siya ng inflammation. Kaya kung ano man yung mga sakit na minsan, may mga sakit pa na hindi talaga napapagaling, di ba? May mga autoimmune at kung ano-ano pa. Basta ang importante, healthy lang ang kinakain nyo, okay na yun. Yung iba naman, sabi, maganda din siya sa mood, sa depression. Pwede rin, pero hindi ko sinasabi na tiyak. Ang sigurado lang dito, ayon sa mga eksperto, hindi siya nakakasama. Ang malunggay ay pangpababa din ng kolesterol. Ito yung sigurado, ayon sa mga dalubhasang doktor. Mataas kasi ang fiber. Kapag mataas ang fiber, nakakababa talaga ng kolesterol. Kapag mababa ang kolesterol, nababawasan din ang pagkakaroon ng heart disease. Ayon yan sa pag-aaral. Ang malunggay para sa mga small toxin sa katawan, may konting pag-aaral na nakakatulong din. Pero hindi tayo tiyak. Ibig sabihin, hindi siya nakakasama. Minsan may mababasa ka sa internet na ang moringa o malunggay ay may 100% na health benefits. Pero tingin ng ibang mga magagaling na doktor, hindi naman ito tunay o 100% talaga. Pero ang sigurado ayon sa kanila, masustansya talaga ang malunggay. May antioxidant siya, maganda siya sa puso, mga infeksyon at mga sipon-sipon, okay din siya. Pampalakas ng katawan. Kung kulang ka sa iron at potassium, okay din ang malunggay. Sa diabetes, makakatulong din siya. Lahat na nabanggit ko na mga mas nakakatiyak tayo, sa dahon lang yan ng malunggay. At narito naman ang kunting issue sa malunggay, ayon sa mga doktor, para sa mga buntis. Okay? Masasabi nilang wala naman talagang pag-aaral. Pero yung mga dahon ng malunggay, pwede naman talaga silang kumain. Kaya lang, yung mga nagbubuntis na 4 months old pataas. Pero yung 3 months old pababa, ayon sa kanila, hindi sila sigurado. Pagdating sa ugat, bulaklak at mga buto ng mga malunggay. Hindi po pinayo ng mga doktor. Kasi ginagamit ito sa ibang bansa na tradisyonal na medisina, pampakontrak Actually, pampapalaglag. Kaya ayaw ng mga doktor. Kaya pero yung dahon, basta nasa tamang dami lang at 4 months na yung pagbubuntis, okay na yun ayon sa mga doktor. Basta wag lang marami at dahon lang talaga ng malunggay ang ligtas kainin. Sa mga nagpasuso, ganun din. Kung gustong kumain, yung mga dahon lang ng malunggay. Yung mga bulaklak, buto at ugat, hindi yan tiyak ayon sa mga dalubhasang doktor. At sa mga bata naman na gustong kumain, pwede lang din kumain basta konti-konti lang. Doon lang tayo sa mga dahon-dahon lang.
At narito naman ang posibleng epekto ng malunggay. Kapag naparami ng kain, yung iba nagtatai, yung iba sumasakit yung tiyan. Depende na ito sa'yo. Yung iba medyo nasusuka dahil medyo mapait nga naman ito. At ulitin ko sa mga buntis at nagpapasuso, mas mabuti na lang umiwas na lang muna tayo, lalo na sa mga ibang part ng malunggay. Hindi talaga tiyak dahil wala pang masyadong pag-aaral patungkol dito. Sa dahon-dahon na lang muna tayo, okay? At kung may natutunan ka sa video ko na ito, baka pwedeng makahingi ng isang mainit na likes, at maraming salamat po. Paalam.